Hello Kathden fans! So ito na nga ha, update sa bagong mansyon or bagong bungalow mga kasembero sa Sir Alden ito. Pero unang-una po sa lahat ha, I pray and we should pray mga kasembreros na yung ating mga kababayan sa Visayas region. Kasi alam natin ang balita na nagkaroon po ng 6.9 na magnitude na lindol no, sa Cebu, no, particularly mga kasembreros yung pinakasentro kagabi ng earthquake. So kung nakita niyo sa videos ay yung McDonald's, mga establishments, yung simbahan, and other infrastructures mga kasamaras. And ang pinakamalungkot dito ay umabot na no sa 63 ang mga nasawi mga kasambreros ayon sa balita. So let's continue praying mga kasambreros no. Meron din dito yung Mandawi-Mactan Bridge no na nakuhaan. So very very helpful no, nakakatulong talaga yung mga dashcam na nilalagay ng mga motorista o ng mga may sasakyan mga kasembreros no, kasi sa mga instances na kagaya nito ay nakukuhaan siya no, nabibideohan mga kasembreros yung mga nangyayari. So talagang nakaka-alarma no, pati yung mga kagabi yung mga parang Miss Universe yata ng Cebu kagabi ay nasa kalagitnaan sila ng parang pagrampa habang nangyari yung lindol mga kasama. Ang maraming tao ang talagang tao dito ang naging alarma mga kasama. Maraming nasawi. So pinakamalungkot dito yung isa sa mga nabalitaan ko, may isang lola na parang tumitira siya o nakatira siya sa kanyang mga anak at apo. Pero nung gabing yon ay doon siya natulog sa kanyang kubo no, na malapit sa bundok, and yun nga, parang natabunan siya mga kasembreros na nakakalot. So let's continue praying muna ha. Let's continue praying mga kasembreros yung ating mga kababayan pong biktima ng sakuna o ng lindol mga kasembreros. So yun po. So ito na nga ha, update tayo mga kasembreros ng Kathden. So pinakauna dito yung pinost ni Sir Alden sa kanyang Instagram account itong kanyang mga team no, nagagawa ng kanyang bungalow o ng kanyang bagong bahay mga kasembreros. And naisip ko rin dito talaga yung sinabi ni Sir Alden na para hindi siya gaanong apektado or maapektuhan ng mga lindol, na mga calamity or mga disaster mga kasembreros na tulad ng earthquake nga, ay kaya siya nagpatayo no, hindi siya ayaw niyang pumirmi sa kondo mga kasembreros no, kasi nga yun no, sa mga natural calamity. And actually napadala ito ng Panginoon mga kasembreros yung lindol na ito, He allowed earthquake. So sabi niya dito sa kanyang caption no, with team Quezon Official, Team Sanitech, and Quezon Paints Philippines for Alden Richards. Excited for Pat, tapos design for yung design niya mga customers, tapos may picture sila dito ng kanyang team. So siguro kulang-kulang 10 ito sila, 2, 4, 6, 8, 10. So malamang siyam no, kulang-kulang sa 10 mga customers ang kanyang grabe yung bubuo ng bahay ni Sir Alden. Of course no, ay malaking bahay ito kung kaya maraming team ang kailangan. And then ito, so another post niya mga kasembreros no, yung parang nakaupo, tapos ito po ay Vivo V60 mga kasembreros no. So parehong cellphone ang pinopromote ng Kathden. Kay Ma'am Catherine nung nakaraan ay Realme naman, tapos kay Sir Alden naman ay Vivo mga kasembreros. So parang nasa tubig siya kunyari no. Tapos nakaupo si Phenomenal Box Office King sa ibabaw ng tubig mga kasembreros na may upuan. Pero alam kong effect lang ito mga kasembreros. So ang pogi no ni Tisoy dito mga kasembreros sa kanyang postura. And then ito, next item natin. So naka-mention din pala siya na may panibagong movie siya na i-direct maliban dito sa or after nitong Out of Order nga mga kasembreros na nagpapalabas sa Netflix. So hindi ito ang last na kanyang pagdidirect mga kasembreros or paggawa ng pelikula. So meron pa siyang isa pa, and baka marami pa ang susunod mga kasembreros no, kapag successful ito.
And then bukas na yun, no, yung out of order mga kasombreros. And then ito, so galit na naman siya mga kasombreros, no, sa mga corrupt, no, talagang we should not let this issue die. Sabi niya dito ay magandang umaga Pilipinas, day 10, day 10,987. Ang kulit nito, sabi niya, taxpayers present, corruption present, ghost projects present, nakukulong, wala pa rin. So grabe, no? Talagang pag ito ang nangyari sa mga susunod na taon, siguro magkakaroon na talaga ng people power na malala mga kasombreros. So talagang wag nating hayaang mamatay ang issue na ito kasi hanggat may mga namumuno, hanggat may mga nasa posisyon mga kasombreros na corrupt, talagang gagatasan at gagatasan na lang tayo parati ng mga ito mga kasombreros. And then ito, next item natin, part ng kanyang Instagram story, no? Itong parang billboard niya na BDO mga kasombreros, na sinasabi niya dito na BDO Branch Banking Personal Digital mga kasombreros. So billboard niya, tapos parang part ng kanyang promotion din ito mga kasombreros, no? And then next item natin mga kasombreros, itong parang may pinost siya dito na about ulit sa corruption mga kasombreros, na parang balita lang ngayong October 1, 2025 nga, no, news update, no, galing sa GMA News mga kasombreros, ni-repost niya. Former House Speaker Martin Romualdez, former Ako Bicol Party List Representative Saldico, and former DPWH Secretary, now Senator Mark Villar, to be sa PNAD ICI Exec Director Hosaka says. So ang lang dito, nakakalungkot na dito sa ICI, sa Independent Commission for Infrastructure, hindi nila live na ginagawa. So hindi naman tayo pero baka may hocus-pocus silang ginagawa sa loob and so on. Unlike sa Blue Ribbon Committee na talagang live po nilang ginagawa, no, sina Senator Marcoleta and the rest of the senators mga kasombreros. So yun ang kagandahan at gusto ng mga tao kasi public public funds, public issues ito mga kasombreros na ganito. So dapat ginagawa ng ICI, ng Independent Commission for Infrastructure, dapat dapat public din siya mga at live mga kasombreros kasi dapat makialam ang taong bayan kasi taxes natin ang ginagamit dito, no. So speaking of mga taong talagang nagbabayad ng malaking tax, no, sila Sir Alden, sila Ma'am Judy Ann Santos, sila Michael V, and marami pa, no, sa mga artista pa lang yan, wala pa sa mga negosyo at negosyante mga kasombreros. So dapat siya, hoping na mabuksan yung sa publiko yung hearing at saka ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure kasi ganoon naman dapat, no, dapat live siya mga kasombreros na nakita ng democratic people kasi tayo po ay democratic country and yung kaperahan ng tao ang nagpapatakbo sa gobyerno. And then ito, next item natin, so nagkaroon pala sila ng ng another parang pictorial ng out of order nga na cast mga kasombreros. So if I'm not mistaken, matagal na rin ito, no, kasi yung aura dito ni Sir Alden ay parang dati pa, pero yung iba dito ay parang present, no. Tapos nakita natin yung pagkakaiba. Hindi masyadong clingy si Sir Alden mga kasombreros, unlike kay Ma'am Catherine talaga na ginagawa niya na sobrang clingy si Tisoy mga kasombreros kaya attorney. So dito sa kanya ay merely for work lang talaga ito mga kasombreros. So pictorial or photo shoot nila mga kasombreros. And then ito, next item natin, so I think this will be the last. And then, so second from the last, no, prayer ni Sir Alden of course, no, para sa araw na ito, sabi niya, Dear God, thank you for renewing my strength when I feel weary and worn out, as Isaiah 40 verse 31 says, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. You lift me up and carry me when I can't go on. Help me to place my hope in you today. Remind me that you are my source of power, peace, and perseverance. When life feels overwhelming, let me rest in your promises and walk forward with courage, knowing you are with me and you are for me. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. Napakaganda. Next and last item natin mga kasombreros for today.
Ito po yung kanyang myriad tumbler or parang baso mga kasambreros, no? Tapos nasa kotse siya dito. Tapos nagda-drive siya mga kasambreros and yun, siguro heading towards sa kanyang trabaho. Si phenomenal box office cinema king mga kasambreros. Alright, so yun lang sa ating cut-din items ha. Abang-abang, actually more on Alden lang ito, no? So, ito rin po, sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is October 1, 2025. Tuesday na po mga kasambreros, and a blessed evening po ha sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang cute po nito mga kasambreros ha. Ang title natin, Ginawa sa Lihim. Psalms 139 verse 15. My frame was not hidden from you, referring to God, when I was made in secret. So ito pala siya mga kasambreros, no? Ginawa sa lihim, no? Si Haring David po ang nagsasalita dito mga kasambreros. So kung atin pong iintindihin ay frame, ibig sabihin ng frame po sa biology natin, no? Konting biology, no? Yung ating, ibig sabihin yung ating katawan, na yung ating being, yung ating mga nerves, yung ating mga tissues, yung ating mga organs, and so on and so on. So, sabi nito, my frame was not made hidden or was not hidden from you. Ibig sabihin, alam ng Diyos. Okay? Kahit nasa loob pa tayo ng sinapupunan ng ating magulang, ng ating nanay, ay alam na ng Diyos mga kasunod. My frame was not hidden from you. Yung ating kidney, yung ating mga muscles, yung ating mga mata, yung ating mga yung ating balat, yung ating kamay, yung ating mga pangatay natin, no? Yung mga internal organs at saka external organs mga kasembreros ay alam ng Panginoon. So kahit na sa secret, no, kahit na palihim natin ginawa ang isang bagay, kahit na sa hayag, kahit na pinakatago-tago nating sikreto, alam ng Diyos mga kasembreros, and alam niya even yung ating mga iniisip at ang ating mga nasa puso mga kasembreros. So ganun po ka-powerful ang ating Diyos na buhay mga kasembreros. And ang Psalms 139:15 ay about recognizing the intricate and intentional creation ng bawat individual ng ating Panginoon mga kasembreros, with the psalmist expressing awe, mapapagmangha mga kasembreros, no, and gratitude for being fearfully and wonderfully made mga kasembreros. So isipin natin na tayo po sa mundong ito ay meron tayong individual assignment. Ako, may assignment ako, may purpose ako kung bakit ako nabubuhay. Hindi lamang po tayo purpose natin ay mag-vlog, no, magtrabaho, kumain, bumili ng ganito, bumili ng ganyan, alagaan ng ganito, maging ganito. So, these are the ordinary things, mga kasembreros. Pero meron tayong eternal value kasi, no, bilang mga anak ng Panginoon, kasi ang Diyos natin ay eternal, forever siya. So sa kabilang buhay dapat may tinitingnan tayong value. Ano yung value natin sa kabilang buhay? Kasi hindi tayo forever, no? Hindi tayo forever sa mundong ito. Lahat tayo ay mamamatay. And when we face judgment, dun po yung doon natin ma-realize na meron tayong dapat gawin at ginagawa sa mundong ito na may impact sa ating kaluluwa, no, sa kabilang buhay mga kasembreros. Kumaga pa, hindi lamang natin boss yung ating manager ngayon, yung ating boss, yung ating asawa, yung ating kapatid, yung ating anak, magulang, and so on. So hindi lamang sila yung ating inaalagaan at nililingkuran, no, kung tayo po ay nanay sa loob ng tahanan, or tayo po ay may responsibility sa loob ng tahanan. So in other words, dahil may purpose tayo, may mission tayo, meron din tayong purpose at ginagawa sa ating Panginoon mga kasembreros. So that is to love Him with all our heart, mind, soul, and strength, and our neighbor as we love ourselves. So paano natin gagawin yun kung wala tayong panahon sa Biblia, no? Paano natin gagawin yun kapag hindi natin ginagawa ang kanyang kalooban sa Biblia mga kasembreros? So yun ang pinaka ugat kasi, no, kapag meron tayong pananampalataya, we should read and obey and love what's in the Bible mga kasembreros, and live according to the teachings and love of Jesus Christ mga kasembreros, having faith with Him. So ang verse na ito sa book of Psalm, no, 139
Actually, sa 14 pa mga kasembreros, nagre-remind na sa atin na incredible value ng uniqueness ng bawat individual. Ako, ikaw, tayong lahat ay unique na nilalang ng Panginoon. So, may purpose ang bawat isa. It speaks to the idea that we are not just creations of chance or biology, but that we are intentionally designed by a loving and thoughtful Creator. So, kaya naman kanina, hindi lamang tayo, kung ang iniisip na natin sa mundong ito ay hanggang dito lang, so hindi tayo panghabang buhay, hindi tayo pang heaven or pang langit mga kasunod, kundi hanggang dito lang tayo. So kung dapat ang iniisip natin, meron tayong heavenly value, kasi kapag yun ang mindset natin, magtatrabaho tayo sa kingdom ng Panginoon. Pero kung iniisip mo na ang buhay natin ay hanggang dito lang, no, mag-iimbak lang tayo ng pera dito, mag-ipon, magnegosyo for example, bumili ng gusto natin, ng kailangan natin, and so on. So, hindi siya katanggap-tanggap, no, sa kaharian ng Panginoon because dito lang yung pag-iisip natin hanggang dito lang mga kasmas. When it says, fearfully and wonderfully made, mga kasmas, emphasizes the care and attention to detail that went into our creation. So, ito po sa verse 14 mga kasembreros. So, ang preceding verse which is 15 nga, ito yung verse natin, ay beautifully captures the essence of God's intimate knowledge and craftsmanship in forming each individual. So, craftsmanship, mga kasembreros, no, ito yung pumagapa sa isang sculptor, ay siya po yung lumilikha ng mga art na pang-uukit na gamit yung kanyang mga chisel and para makahulma ng isang sculpture, mga kasembreros, no, or isang imahe ng gusto niyang ihulma. So, ganun ang Diyos natin. So, every fetus, no, every yung nabubuong anak or baby sa loob ng sinapupunan ng isang nanay ay intentional na hindi yun aksidente kung bakit ay isinilang. Hindi tayo aksidente kung bakit ikaw ay isinilang, no, nandito sa mundong ito, no, hindi lamang tayo dito para huminga, mag-consume ng space, kumain, matulog, magtrabaho, and yung mga usual. Yes, tama naman ang gawin natin yung mga usual natin na ginagawa bilang tao. Pero bilang mga anak ng Panginoon, we also have a purpose and mission sa mundong ito. So this verse underscores the profound idea that God's awareness of us predates even our physical existence, underscoring His role as the ultimate creator. It emphasizes the deliberate and purposeful design of each person, suggesting that our very being is not a product of chance, but a result of intentional craftsmanship. So as I've mentioned earlier, now we were a product of craftsmanship talaga. May plano bago pa tayo nilikha, mga kasama, bago pa nabuo yung Dennis Villa sa loob ng aking nanay or ikaw man dyan sa loob ng iyong magulang, iyong nanay. So meron na siyang nakalatag na yung blueprint. So kailangan na natin yung sundin by following what's in the scripture, mga kasama. Kasi kapag tayo pa ay pananampalataya and then we obey what's in the Bible, ay doon po tayo ililid ng Panginoon doon sa kanyang blueprint, doon sa kanyang plano bago pa tayo isilang, mga kasmas. Nag-gets po ba natin? So ganun po siya, mga kasmas. So hindi tayo maididirect at matuturuan ng Panginoon the way He created us, no? The way He designed us sa kanyang blueprint, sa kanyang plano, kung wala tayong panahon sa Biblia at hindi tayo sumusunod sa kanyang utos. So as simple as that, mga kasembreros, no? Kung kaya mahalaga talaga yung pagbabasa ng Biblia and pananampalataya sa ating Panginoon, and we work out that faith, kasi without that ay imposible natin ma-please at malugod ang Panginoon sa ating buhay. God's purpose for your life is to see you fearfully and wonderfully made, knitted together in your mother's womb with intricate care and attention. Your existence is not accidental but carefully planned and crafted by the hands of God. So grabe, no? Actually, napaka-sweet ng Psalms 139, mga kasembreros, kasi yung intimacy, kung gaano ka alam, ka knowledgeable ng Panginoon sa atin bilang tao, ay nakastate din dito, mga kasembreros. So as a final thought, embrace the unique blueprint that God has intricately designed for your life as you ponder Psalm 139 verse 15. Na tayo po ay nilikha ng Panginoon according sa kanyang plano. So in order to do that, or in order to fulfill, no, yung purpose at saka plano na yan, we need to obey His word sa Holy Bible. So doon talaga
paikot-ikot man yung ating rotonda, yung ating buhay, talagang pumapad dun yung sentro, yung Holy Bible. Kasi kapag sentro natin ang Holy Bible, mamuhay tayo ng pag-ibig sa bawat isa, sa ating magulang, anak, asawa, and so on. And then, yun, no, lalago ang pananampalataya, maglilingkod tayo sa Panginoon the way He designed us to be. So, kung ganun lang siya kasimple dapat. Minsan, ano lang ng kumapa ng mga tao, parang ginugulo lang tayo sa Satanas by sending us doubts, fears, no? Kaya to? Totoo kaya ang Diyos, no? Kaya niyang fulfill ang kanyang plano. Yung plano niya na to, okay ba to? So parang ganun ba? So, but don't be distracted mga kasimilars, ha? Let's focus lang sa plano ng Panginoon so that mapapagod sa Satanas sa kaka-disturb sa atin. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawa pa ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at time sa pagbabasa ng kanyang salita araw-araw. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, Masters, and paalam po. I love you.